Good evening po, brothers and sisters! Welcome po ulit sa ating gawain here at Alhambra South Peru. Ako po yung MC na first time na naka-heels. Na si Sister Krista. Happy Easter po! Happy Easter! God is truly risen. Amen! So let's all rise then. And put ourselves in the presence of God with our mind in prayer. In the name of the Father, and the Son, and the Spirit. Father God, we come before you tonight with open hearts, ready to feel your presence and your love. We love you, Lord, above everything, and we lift your name in gratitude and praise. Thank you for all the blessings you have poured into our lives and the moments you will continue to provide as we leave this place and walk through our everyday lives. Tonight, as we gather here in your name, thankful that your presence is within us and that you are moving among us. God, we pray that you continue to guide these meetings with purpose and success. Help every brother and sister here become a light that shares your good news with others. We lift up tonight's gathering and ask for your favor, your peace, and your presence to fill this room. We also pray that many more people will be drawn to join us so that we can feel your love, hear your word, and experience the comfort and joy that only you can give us. Lord, we ask you to protect us from any fear, anxiety, stress, and anything that tries to weigh us down. Wash them away from our minds, our hearts, and in this place, remove every negative thought, every heaviness, and replace them with your love, your strength, and your peace. You are our Savior, our protector, and one who guides us through every moment. Thank you, Father, for bringing us together every Thursday to worship you, to grow closer to you, and to receive the message you have prepared for us tonight. Thank you for covering us, protecting us, and surrounding us with your presence. Holy Spirit, we welcome you here. Fill this room with your warmth, your comfort, and your love. Stay with us and guide every part of this gathering. We want to lift up the youth, the instrumentalists, the choir, and the preacher who will lead us tonight. Cover them with your anointing and guide every word, every note, and every heart. We declare answered prayers and victory in Jesus' mighty name. All the praise and all the glory belongs to you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Handa na po ba kayo mag-celebrate? Amen. God is alive!
Thank you for this beautiful day. We are gathered here for you because we want to give you back all the blessings that you have given to us. We want to thank you, Lord, Yahweh El Shaddai, that you are always there for us. Tonight, we are here to listen to your word. Because feel your presence. We know that your spirit is all over in this place. And make your word enlighten to make us a better person. We are praying tonight to all the people who need heals, the people who are losing their path. Make them believe that you exist. We are also praying for your servant leader, Brother Eduardo, and his family, Sister Mayhab, and family. And let us pray for Brother Omar Layson, the disciple for tonight. May the Lord guide Yahweh El Shaddai guide. We ask all this in the precious name of Jesus, with the blessed Mother Mary, we pray. Amen. Rescue
Sino po gusto mag-share? May nag-birthday po. Si Sister Virgie. Good evening, Yahweh Shaddai. Good evening, brothers and sisters. I'd like to thank God for another year in my life. Sorry po, medyo lang. So, birthday po ako last Holy Saturday. So, thank God, Holy Saturday na. So, celebrate. Thank you, Lord. Tapos siya mag-birthday daw kasi kung Ay, birthday daw. Didi, hi! Happy birthday! Sabi ni sister na birthday mo. Birthday mo po. In advance, ma'am. And it's because my birthday po, so wala po kami. Tatago. Balik na lang. Ang sarap ng buhay ng Panginoon, hindi mo ba? Sarap, napakabuti ng Panginoon. At good news, si Sister Amy De Luna at si Brother Eric Mamalaya ay buhay. Buhay na buhay. Itong week na to, this two good news talagang napakabuti ng Panginoon. Sa susunod namin karuan. Oh, teacher. Thank you, Lord. Hindi na ako, balik na ako kayo. Balik. See you po in 2 weeks. See you. Amen. May malinig gusto pa po mag-share. Itagin ang graduate. Good evening, brothers and sisters. Lord, thank you so much. Dapat last week pa po ito or the other week. Gusto ko lang po magpasalamat po sa birthday ng Daddy at saka thank you po sa mga dumalo na short notice lahat and everything went well. And Daddy really enjoyed his birthday. Actually, he's 94, but on the real thing is 109 siya. So, papel, 94 pa siya. But anyways, para sa lahat, maraming salamat, Lord, at binigyan na pa po ng another birthday si Daddy. At saka, next week po, alam ko yung isang mag-birthday, lalaya siya. So, ngayon, mag-birthday pa rin tayo. This time naman kay Mommy, and it will be doon sa tinitirhan nila. So, lahat tayo pupuntaan po. Invited po kayo. Ibibigay ko po yung address later. Ano date? 19. Si Bro ay 18. Yeah. So, happy birthday, Bro! Wala ka na naman dito. Thank you, Lord. Thank you. I'm looking forward to see you all. Thank you. Amen. Si Mami na mag-share. On behalf of Mami partner. Okay. On behalf of my partner, Sister Amy, kasi tumawag siya, good news po, talagang magaling na siya, cancer-free, at nasa bahay na po siya. Amen. God is good all the time. Talagang kunti-kunti ka na siya. Pero hindi siya pinabayaan ng ating Yahweh Shaddai. Dahil sabi ko, may mission ka pa, partner. Kaya hindi mo patay. Kaya God is good all the time. Tumawag siya, nasa bahay na siya. Nakita niya yung mga anak niya, kapilinap na muli. After like month and a half, almost month and a half siya sa hospital. God is good talaga. Talagang, our Lord is risen. Sumabay siya, tsaka si Brother Aaron. To God be the glory. Thank you, Lord! Yahweh El Shaddai. Amen.
may gusto ko mag-share? Si Lola. Good evening po, everyone. Meron lang po akong gustong i-share na ito po ay napakinggan ko sa YouTube about centuries, about the cremated bodies. Say sa mystic say po siya na nakakapagpas siya ng mga invisible na hindi natin nakikita. And she was granted the privilege to visit the purgatory. Kung kayo naniniwala sa purgatory, sa hell, and so much. Ayon po sa kanya, hindi po cremated body natin ng ating mga deaths ay nagsasuffer din sila kasi they didn't undergo the natural decaying process. Kaya parang ang body nila ay wounded too. They are suffering too. Ngayon, to relieve those po, makakatulong na magnobena. Ako po yung dasal na sabi niya, binigay sa kanya ni Jesus. I started praying it ng Wednesday na before the Holy Week, and I finished it on the Thursday. Ngayon, nung Thursday na yun, ay sumama ang katawan ko ng umaga. Hindi ko po malaman kung yung pagkain ko noong sa cup, yung honey and lemon. Wala pong laman yung tiyan ko, parang hindi sanay siguro. Nag-iba po ang timpla ko, talagang hirap na hirap po ako. Ayun pa sinabi ko nga sa kanya. Talaga po halos maghapon sabi ko na po, hindi yata ako kung makakapunta sa Holy Thursday, Bounty Thursday. Talaga po hirap na hirap ako yung katawan ko, hindi ko malaman kung ano. Nung po nagmamas, sabi ko dito, kung yata ay lalabas na, madadala ko sa emergency hospital na noon, papa-emergency ko yata ako. Talagang tiis na tiis ko ako, hirap-hirap. Pero sabi nga po doon, sinasabi ni sister, according to centuries, kailangan on the 9th day, sa Blessed Sacrament, dadasalin yung pang 9th day. At saka you have to suffer. Meron parang suffering ka. Siguro po talagang will of God na maramdaman ko yung mga pains na yon para kayo mag-suffer. That's the 9th day. The last day that I'm praying for my husband and my mother because they are cremated. Ewan po kung kayo ay maniniwala dito, pero yun po ay ayon sa napakinggan ko na binibigay ni message ni St. Teresa. Thank you, Lord, for granting me the strength and the opportunity to do my novena and to finish it with what you wanted me to do. Thank you, Lord. Thank you po sa mga po nag-share. Announcements na po. Hey, Yep. Announcements.
April 11, Moreno Valley anniversary. May 2, San Diego anniversary. May 17, Orange County anniversary. May 31st, Pentecost Paul's celebration at St. Kevin. June 20 to 21, Ashadai anniversary to be held in Montreal, Canada. Please save these dates and pray that we may be able to participate in Jesus' name. Amen. Amen. Wala pong bago, sumagsumira na po tayo. And let's all pray this Psalm 91 and our Father. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating pinakahihintay na parte ng ating gawain. At ito po ay pangungunahan ng ating anointed and blessed disciple, Brother Omar Layson. And let us all together pray our covenant prayer with our Yahweh El Shaddai, Psalm 91, God our protector. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to me, you are my defender and protector. You are my God, and in you I trust. He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly diseases. He will cover you with his wings. You will be safe in his care. His faithfulness will protect and defend you. We need not fear any dangers at night, or sudden attacks during the day, or the plagues that strike in the dark, or the evils that kill in the daylight. 1,000 may fall dead beside you, 10,000 all around you, but you will not be harmed. You will look and see how the wicked are punished. You have made the Lord your defender, the Most High your protector. And so no disaster will strike you, no violence will come near your home. God will put his angels in charge of you to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands to keep you from hurting your feet on the stones. You will trample down lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. When I shut up the heavens so that there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send plague among my people. If my people who are called by my name humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and heal their land. The word of the Lord. Thanks be to God.
Yahweh El Shaddai, and my dear brothers and sisters. Wow! Webs na naman, araw naman ating pakibat-tipan kay Yahweh El Shaddai. Tatlong tulog na lang, Feast of the Divine Mercy. In so this very moment, I would request each and every one of us to dispense ourselves of any undue anxieties, clear up our minds of any worries, feelings of any type of indignation, and just be blessed at this very moment. Itinalagan niyo ang oras ninyo na kapiling ang aming Diyos Ama, nasa gitna natin siya. And so we pray, Heavenly Father, we thank you for once more giving us this wonderful opportunity to praise and to glorify your mighty name, Yahweh El Shaddai. Father, as we gather your faithful and loving children here in Alhambra chapter, I humbly ask you to bless each and every one of your dedicated children who always answer your call. Cover each and every one of us with the most precious blood of your Son, Jesus Christ, from the top of our head to the bottom of our feet, and always protect us from the evil one. Heavenly Father, once again, we lift up to you our servant leader, Brother Mike C. Vilarde, his family, our sister May, and all the workers in your vineyard, Lord. Please continue to give us your divine strength, your divine wisdom, your divine knowledge, perseverance and humility, Lord. Lord, as always, every time we have a gawain, every time we come together in your mighty name, we lift up to you all our prayer partners all over the world, wherever they might be. Continue to give us the grace that we may grow more in the virtue of faith, in the virtue of love, in the virtue of unity, and that we will be in harmony in all our undertakings. Lord, as always, everywhere we go, every time we hear your voice, your instructions, Lord, this is always followed by signs, miracles, and wonders. Lord, tonight, once again, all our prayer partners who are here with us, who are listening and watching us, who are praying with us, who are praising with us, Lord, tonight. Again, your words will be the channel of healing from the top of our head to the bottom of our feet. Financially, materially, spiritually, mentally, psychologically, Lord. For nothing is impossible in your name. All of this we pray to the intercession of the Blessed Mary, our Virgin, all the angels and saints, in the mighty name of Jesus, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, and amen, and amen. Praise God, amen, Panginoon.
verse taken from the Gospel this Sunday, the second Sunday of Easter, the Feast of Divine Mercy. The Gospel according to St. John. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained." Now Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. So other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and place my finger in the mark of the nails, and place my hand in his side, I will not believe." 8 days later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. The doors were shut, but Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and put out your hand and place it in my side. Do not be faithless, but believing." Thomas answered him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "You have believed because you have seen me. Blessed are those who have not seen and yet believe." Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. My dear brothers and sisters, the living Word of God, to God the glory. Sentate per favore. Please have a seat. Good evening, Alhambra. Good evening, El Shaddai Global. Live ba tayo? Live. Para the Lord. Alive and alive. Ang bilis ng araw. Parang katatapos lang namin magkaroling dito eh. Tapos, papasko yun. Ngayon, katatapos lang yung Pasko ng pagkabuhay. Pagkatapos nito, ano ba? Pag Mayo, yung ginagawa natin pag May, Flores de Mayo, Santa Cruzan. No, ang bilis niyan. Tapos niya, Ondas na naman. Diba? Magkano ay tumaratan. Tapos Pasko na naman. Wow! Kaya po, bago tayo magbigay ng sharing o panayam sa gabi ito,
gusto ko munang bigyang pansin yung ating lola na nagbigay kanina ng sharing. Kasi napakahalaga po noon, no? Kaya bibigyan natin pansin yun kasi totoo po yun lalo sa ating mga Katoliko. Katoliko, taas ang kamay ng mga Katoliko. Pag hindi pa kayo Katoliko, ng mga OCIA, RCIA, mga ano na? Binyagin sila. Anyways, pwede ba kumbawa? Katoliko tayo lahat. So, sa ating Catholic faith and dogma, we have got to be told the communion of saints. Yun yung, sabi nga ni sister kanina, yung mga kaluluwang, una sa atin, no? Tayo kaluluwang, yung mga yumauna, ayan, those who have gone before us. Yan. Tatlo po yung church na yan, yung communion of saints. Isa lang tinatawag natin maaaring nasa purgatory. Those are the church suffering. Yung mga sinwerte, yung mga santo, o iba buhay mga santo na, di ba? Leading Saint Teresa of Calcutta. Yan, mga yan, sikat yan. Padre Pio, sikat yung mga yan. Talagang buhay pa. Basta sila ay naging santo at sila ay initaas sa altar with the big letter S, ibig sabihin noon, sila ay na-canonize as saint, sigurado sa langit yun. Tawag natin doon, Church Triumphant. Ayan, dalawa yan ha. Testable ito, kaya take notes. Church Suffering, Purgatorio. Church Triumphant, nasa langit. Sino tayo? Ano tayo ngayon? Church Militant. Yung pong tatlong yun, kaya lang tayo communion of saints. Every time sama-sama po tayo nanalangin, especially sa Santa Misa, napakalagang alahan natin sila. Kaya sa simbahan lagi namin naalala, di ba? Ang mga yumauna. Kaya binigyan pansin, kapatid, yung cremation. Nung araw, wala po tayong technology for cremation. Pero may technology tayo sa cremation. Kayong mga Katoliko, ano ang inyong pagkakaintindi kapag nagkaroon na ng cremate, so nag-cremate ng ating mga mahal sa buhay. Hindi pa nila alam kung naiintindi, pero amin, ganyan ang Katoliko, pag-amin. It's about, ayan, basahin ko lang ha. Maraming mistakes for 2,000 years. Kasi pupunta ko ito, kasi sakto eh. Sakto ito sa Ebanghelyo, maniwala kayo. Ano tayo magtutong ngayon? Well, first, Catholic Church permits. The Catholic Church permits. Maraming pare at mismo nakikinig dyan. Cremation, provided it is not chosen in denial of the resurrection, but prefers bodily burial. Ibig sabihin kasi, iba natin nakikita, pagka-cremate, gusto ko pag kinremate mo ako, ihagis mo ako doon sa dagat ang hindi. Pag ako kinremate mo, doon ako tumatambay lagi doon sa bola na yun. Ayun po, ang ating simbahan ay hindi naman nag-uutos doon. Ipinapaliwanag na napakahuli banal ng katawan. Kahit yan ay sabihin natin, naging abula. On the last day, those bodies will be resurrected. At tinuturo sa atin na bibigyang halaga ang bawat piraso niyan, tulad ng mga Hudyo. Ang ultimo dugo, ultimo yung body parts. Talagang iniipon nila, napakahalaga. Kung pelikula ninyo na The Passion of the Christ. Anyways, ang totoo, meron tayong kolumbaryo. Meron tayong cementerio. E di ba kalagay nyo sa base? Sige na po, basta ma-afford. Di ba? Tulong-tulong naman yan. Kaya po walang problema pagdating sa tulog ng simbahan when it comes to cremation. Ayan. Ang haba ng ating for Easter, for ating Divine Mercy Sunday. How many of you here, tatanong ko na next 5 minutes, ang mga panatiko o nagdulupena, wala yung dadasal ng Divine Mercy. Amen. Anong oras? 3. Kahit anong oras kasi anywhere in the world is 3 o'clock. Pero tayo, mahalaga, 3, sinalala natin, yun ang hour of Divine Mercy. Hindi mo na tubig ha. Medyo dry na dry yung microphone. Thank you. Panood niyo na ba o nabasa niyo na ba sa libro ang istorya ng Divine Mercy? So bigyan mo natin pansin yung another 4 minutes. Sino ang sabihin natin nagpasimula ng devotion na yan? Sister Faustina. Saint Raniel ba? Alam niyo ba 1931 yan? Nung nagpakita sa kanya, mistiko rin yun eh.
At sinabi sa kanya ang lahat ng mga bagay na ito at this particular moment in time. Ito, divine mercy era tayo ngayon. Atin din yung divine justice na atin din yun. So 1931, so for 20 years po, meron din yung devotion ng simbahan. At dahil naman, in the 50s, ang simbahan natin ay nagkahanda na para sa Second Vatican Council. Marami na kayong mga usok-usok, marami na kayong mga chika-chika, marites, na maaaring ito ay hindi galing sa simbahan, baka hindi totoo. Dahil mahirap na patunayan. As sinasabi, because it is a private revelation. Bilang po yan ng simbahan. 1950. Pakidouble check na lang yung petsa. Hulaan ninyo, kailan bumalik ang divine mercy devotion. Nung maging Papa, si Carol Boctua, in 1978, ibinalik ang balatang iyan. 1. Kailangan natin na sa kapalahunan. 2. Kababayan nun, pero hindi na Poland. Ang mahalaga, ibinalik sa atin yan as a last resort, as a tourniquet to stop the spiritual bleeding. Kapag po tayo, ilagin nyo ng rosaryo, sa rosaryo na ganito, at tinutulungin sa akin ito. May na-aksidente, o baka di nabigyan ng last blessing. Namitin nyo na, pray to divine mercy, kung ano man yun, at ang dami na natin yan. That's the richness of our Catholic faith. Punong-puno ang simbahang Katoliko ng kagandahan ng mga tinuturo ng tunay simbahan, ng tunay na pananampalataya, because this is grounded on Christ. Ngayon, okay tayo na? Lalo natin yung topic ng formation, lalo na yung topic ng Divine Mercy Sunday. Ayan, Divine Mercy. Ano yung nakalagay dito? Jesus, I trust in you. Kapag ka sa Poland, ito sa Brother Gary, marami alam ng mga salita ito eh. Ano sa Poland yun? Jesu ufam tobi. Ayan. Sa Region 1 Ilocano, antayin niyo si Brother Saniri yung mag-translate sa inyo para sigurado. Ang ating pong Ebanghelyo na binasa sa gabi ito is composed of 13 verses. Ang haba. Pero kung tutusin, kung ating panginilayan ito, at gagawin natin sa Bible study setting ito, ang gabi ito, at ito ang ating tutumbukin, kompleto Ricardo po ito. Para kang nakatikim ng kaldereta ni Brother Gary na meron na yung olive, meron pa yung mga bell peppers, merong rino, kompleto yan. Bakit ka mo? Babasahin ko lang. So in the next 10 minutes, in about 10 minutes, we need to understand better. Kasi ang kapal. Kung bibigyan mo ng tinatawag na sa mga nag-aral ng homiletics niyan, ng expository preaching, at hihimayin mo bawat verses niyan, mga isang linggo natin siguro itong pag-aaralan with research of course, and with the CCC, the Catechism of the Catholic Church. Ngayong gabi natin kailangan gawin yun, pero wala tayong ibig sabihin. Espiritu Santo, hindi nagtungkulang, hindi rin isusopra lang. Eksakto yan. Jesus, I trust in you. Yan ang sinabi rin ni Padre Pio. Pray, trust, don't worry. And so sa gabi nito, let's pray to the Holy Spirit na maintindihan natin ang tunay na mensahe ng gospel reading na ito through sharing, of course, through reflection, not from a theological teaching point of view. Marinig ito naman sa linggo o Sabado rin kami sa video para simba kayo. Sa atin, bilang mga laity, laiko, mahalaga na maintindihan natin. Basa kayo ng basa rito ng Biblia at hindi naman pa natin iintindihan kung saan nasulat dito. Ayon sa kapitulo, versikulo, at mag-Biblia gamit mo. Basta yung ginagamit yung iban mo palang religion mo, o iban mo palang denomination yung magamit na yun. Kaya ang gawin ko sa lagi kapag may mga parehang, yung RSV. I know, kapag simba kayo, ang nakalagay doon sa mga readings natin, sa mga ating mamisakat, are coming from NAB, yung American Bible. Dito yung sa Amerika, sa under USCCB, dito yun ha. Ang kagandahan lang, pag ginagamit ito, RSV version, hindi na kailangan mag-prepare ng mga preacher. Dito, maraming potential talaga ng araw. Pag-alas hindi gamit mo. Ngayon nga, meron ng contest naman dito eh. Dahil Scott Hahn, nandyan si Bishop Barman,
our girl Father Leo, they all use this. Malaking tulong. Ito po yan. Himayin ang verse 22. Of course, ang verse 22, you know. And when he had said this, he breathed on them. Sige nga, hinahamay yung tabi mo. Camera, pakicamera nga, tsura ng mga to. Wala naman sumimamot. Wala naman. Pag-breathe ka ba? May kape ka naman. He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. So tinanggap na pala ng Espiritu Santo. Ano mo? Tutulor na simbahan. He breathes on them, particularly verse 23. It anticipates the coming of the Spirit on Pentecost. Sino nag-announce kanina ng Pentecost? Kailan ng Pentecost? Tama! May 31st. Yun ang celebration ng May 24th. 50 days after resurrection, 24th. Pero sa amin po sa Southern California, meron kami Pentecost celebration, which normally we'll do that on the last Sunday of that particular Pentecost month. So when he breathes on them, according to verse 22, this is to anticipate ang pagdating ng Espiritu Santo, which normally take place 50 days, no? Here, ito malaga, we see that the risen humanity, yung nabuhay na maguli ng Panginoon, has become a sacrament of the Divine Spirit. Kumbaga, tayo bawat isa ngayon na bautismohan na, tinong tayo silang baptized Catholic. Kumbaga, tayo na-confirmed na. Kumbaga, tayo na nanatili sa tulong ng simbahan at hindi tayo nagiging apostate, lumalaya sa tulong ng simbahan. May Espiritu Santo na tayo. Pero kailan mo narinig ang Panginoong Jesucristo? Mahirap intindihan. Because siya mismo nagsabi din, hindi pa handa lubusan ang mga ito. Why? Sabi nga niya, Acts 1 verse 8, ito sa book of Acts na ito, ibig sabihin, papaalam na siya bago siya mag-ascend pa. Hindi niyo pa naiintindihan lahat. Antayin ninyo. Pag dumating na ang Paraclete, antayin ninyo. Pag bumaba na ang kabuuan ng Espiritu Santo sa inyo. Kasi kung hindi ang mangyayari niya, kung saan tatapos si Kristo, ito yung nakabuntot na lagi yung mga disipulo. At yung mga gawain, wala si Kristo nun eh. Makalubaya. E ngayon, Espiritu Santo na kumikilos, Acts 1 verse 8, yun ang mahalaga. Antayin ninyo. Parang mo naman patutunayan lang, ikaw ay legalistic matter sa turo ng simbahan. 3.5 years. Magkakasama siya. Disipulo, apostoles, 12, at hundreds of other na mga disipulo pa rin. Disciples pa rin, nag-aaral sila. Ano nangyari? Noong Huwebes Santo, sino mo nag-aaral na sister yung kanya? Ano ba nangyari noong Huwebes Santo, sis? Yung nag-ubena ka ba? Nag-ubena ka. Doon yung culmination ng ubena mo. Ano nangyari? Sa upper room, sa Jerusalem, washing of the feet. Nangyari yun. Ano pa? Lumayas, they instituted sacraments, Eucharist, instituted during the night. Pero ang kumangha-mangha, 3 taong nagkalahati sila magkakasama, lumayas si Judas. Dude, bisa mo, ito na, paksa. Ano naman nangyari ng Biyernes Santo? Nung binubugbog na siya doon ng mga alalay nitong mga Pariseo, Saduseo, mga Saduseo, binubugbog siya. Si Tigas, si Pedro Tigas, si Peter, ang ginawa ni Pedro Tigas, dinay siya. 3.5 years magkakasama yan. Nakita na lahat ng milagro ng ginawa niya. Nag-isipulo ng apostolis pa yan, ha? Alam niya na hindi pa yung handa-handa. Wait until the Spirit comes. Yung mga kagandahan sa ating Catholic Charismatic Renewal Ministries, because since 1970, so ibinalik itong Catholic Charismatic Renewal ng aming simbahan,
Na-appreciate natin ngayon to unlock yung mga blessings sa tinanggap natin when we were confirmed. Nandiyan yun eh. Hindi nga lang natin nailabas yung mga blessings o yung mga gifts na Holy Spirit nasa Corinthians. Letter of St. Corinthians. Wala, kung di pa nangyari itong mga ganitong charismatic na gawain. Di ba? Pag-pray mo nga ako, brother. Malay ko dyan. Bro, bakit? Eh, hindi ang dami ng milagro nangyayari, di ba? That's the point of it. Dahil ang Espiritu Santo narito na. Yan yun. Namatay, nabuhay na magmuli, nagpakita pa rin sa kanila. Ano naman nangyari? Kasi laging absent. Si Tomas! Absent ka ng absent, Tomas! Nagpakita ang Panginoon dito. Hindi pa rin ano. Gusto biyo talaga. Ano nangyari kay Tomas? Lahat na nakasama mo. Alam mo, kung psychology yung pag-uusapan, palagay ko ang problema ni Tomas, hindi yung kaswapangan tulad ni Judas, hindi yung takot na tigas-tigasan ni Pedro, na pagkabalik ko ay madadamay na. Wala ko yan. Kung hindi, sa akin na ito. Wala ito sa theology book. Inggit! Inggit si Tomas! Kung nandun siya siguro, hindi niya sasabihin na, uy, ikaw ba yan? Paano nga? Pasunod yan? Hindi. Eh, wala ako doon. Ang sabi sa kanya ngayon, hindi ka? Alam niya, ano mangyayari? Para ano? To make him confirm, affirm, recognize my Lord and my God. Wow! Ba't kailangan sabihin mo yun? The Lord, dati na case, pag ginamit mo yung salita niyo, Adonai, Master, parang ngayon, sino bang amo mo? Sino yung among tunay? Lord. But when you mention, my God, that is a divine affirmation that you, Jesus Christ, and probably na may mga bukas sa katawan, is a God. Hindi yung sinabi, among tunay, saan na? He affirmed. Kailangan magalagaan na maraming milagro. Ano ngayon ang trabaho natin bilang baptized Catholic? Yan. So, pwede na ako mag-preach. Introduction lang natin. Pwede na ako. Ayun na ako tubig. Inhale. Exhale. Breathe. Smile. Listen. 2,000 years. Marami tayong natutunan. Pero ngayon alam natin, nagkakabalansyado pa rin tayo. Hindi tayo. Masasabi mo hindi tayo. Ang mundo, ang secular world, di na natuto. Our job is baptized Christian Catholics. Tanong ko, alam natin yung Catechism 101. Okay, now that you're baptized, you are a what? Oh, I have to be a priest, a king, and a prophet. Good. Ano trabaho mo? King, prophet, and priest. Pare ka ba? Simple lang, para mas madaling maintindihan natin. Bawat isa sa atin. Ano ba na ginagawa natin sa buhay nila? Marami tayong galing tungkol dito. Tatlong bagay. Ito sulat nyo ha. To teach, to preach, to heal. Ton, ton, ton. Paano kung magkakaroon ng healing power na yan? Hoy! Cosme! Puro ka cosmetology! Ang healing power hindi nanggagaling sa'yo. Nanggagaling yung doon. Ang kailangan lang maniwala ka. Ang dami ng milagro. So balikan natin yung sequence yan. Pero bago balik rin yan, saan ba nanggaling? Nasa Biblia rin yan. Ito give me 30 seconds. Kasi yung mga arthritic ng mga edad natin, hindi naman nagaling sa mga technological advantages. Hanapin ko, di ba pwede utusan ko? Pakita. Turo mo nga sa akin. Baka may babasa mo. Baka iba yung pronunciation ko. Baka kunyari. Baka biglang yung umusok dyan. Anyways, ito. Password ko, hindi ko matandaan eh. Diba ano yung gano'n? Yan, yan. Ganun ang futuro ba gano'n? Okay. Meron na tayo, lapit na. Kasi kailangan ito babasahin ko sigurado eh.
Kasi kung dito sigurado may hirapan tayo. So yan ha. Ito yun. To teach, to preach, isa. Pakilakas. Mga nanay, hindi pre-overview yung mga anak niya. Yung mga baby, ganyan. Pre-over tayo. Lulakas na mga pangyarihan yan. Kaya mas malapit yung mga agad nila guardian sa taas. Kaya hindi pa kalang-kalang sa isa ng yan. To teach, to preach, and to heal. Ayan ha. It summarizes the threefold ministry of Jesus Christ. In the Gospels, pagsulat ka, particularly described in as a Matthew 4:23 and 9:35, and chapter 9:35. Mateo 4:23, 9:35. Because it encapsulates. Gumagana pala ito kahit namin yung mic, ano? Pinahirapan ko mo. Pwede ka lumang lang. It encapsulates his mission to instruct in truth. Kaya pag tayo ay nagtuturo, mas marami kaming problema sa taas kapag hindi kami nagturo, ayon sa katotohanan. Tangi kang Poncio Pilato, in Latin, Qui est veritas? What is truth? What is truth? Tabi niya si Kristo, hindi niya nakilala. At yung katotohanan katabi niya. Tayo 2,000 years of background natin. Kaya dapat 2020 na vision natin. Ano? But because of our human frailties, of our human nature, Lord, balikan ko, papalayo tayo. Ayan, it encapsulates its mission to instruct the truth, teaching, proclaim the kingdom of God, preaching. Ano pagkakaiba? Preaching na sabi mo, uy, ganito ang ginawa ng Diyos 2,000 years ago. At doon sa Mateo 28, ayan, doon nakalagay, go to the ends of the earth. Pumunta ka kahit malamig na lugar, kahit may gera, kahit sa Montreal, kung kailangan mo ipangutin, pagkatang ka na sa akin. Anyways, preaching, trabaho natin lahat yun. Preach to the ministry, preach to kung mga binigay sa atin, yun ang magpulang, preaching yun. Because you bring them closer to the kingdom of God. Amen. Yun ang preaching. And restore, tumagal. Dito nakabang natin. And restore wholeness to people's bodies and soul in meaning. Ang ating gawain, nagsimula ng 19... Talaga ba? Pwede pala walang ulit. Ang ating gawain, nagsimula ng 1984, baliktad. Hindi talaga ko sarili nakakulong. Healing, preaching, teaching. In that particular, ibig sabihin, na sequence of events. Brother Mike is no theologian. Pero ang daming milagro nangyari dekada ng 90, di ba? Doon tayo nakakita muna. Bakit ito nga panahon ni Kristo? Kaya kung sumusod sa akin, kaya nakakain kayo ng nonay tsaka ng nutriban eh. Kung walang nutriban at nonay, hindi na kayo susunod sa akin eh. Napagaling. Ganun nangyari. Ngayon sobrang na yung preaching. Itong pagpapagaling na itanggap ninyo, hindi ito galing sa tao, kundi galing kay Kristo. Where Jesus Christ is Lord. Nakalagay lagi yun doon sa ating mga banner. Remember? Yun yun. So, ano yung teaching? Ngayon, dahil 40 years plus na tayo, at masyadong advanced na ngayon, ang computer daw unahan pa tayo na magbigay sa kanila ng mga impormasyon, kaya ang iba kabilaanan ang nakikita. So mahalagang mahalaga na ang ating gawain, ang ating ministro ay magpapatuloy sa pagtuturo na ayon sa teaching magisterium of authority. Wow, big term, magisterium. Teaching authority of the Catholic Church. Mahalaga yun. Iba yung gera ng araw. Iba yung gera ngayon. Nakita niyo naman, ng araw, bang, bang. O yan, mga hapon darating, labas doon si FPG, tsaka si Era, bratatatata. Yung kinaubusan ng balay yung mga ano yun, ano? Eh ngayon, kinauso yun, ground na, galing, ano? Pero, ang sabi ng Panginoon, go to the ends of the earth, teach, preach, heal,
Akala ko tapos na yung Semana Santa. Pero minsan pakiramdam ko, parang sasalibak araw-araw eh. Kailan matatapos ko sa libak-bag ako? No? Pero sabihin ni Brother Gary, hoy! Hindi naman ganun, no? Siguro ikaw ang tinakda ni Lord para sa Webes. Pwede ko sabihin, wala ako sa mood. Medyo low yung aking dopamine, serotonin, mga neurotransmitter ko. Tsaka yung mga hinaharap ko sa mga hamon ng kasalukuyan. No? Bakit? Ikaw ba magtuturo? Ikaw ba ang magti-teach, magti-preach? At ikaw ba magpapagaling? No. All we need is to obey Him. Amen. Kaya sabi ko tuloy ko si God, napaka talaga kompleto nito. Wala ka nakahanapin pa. Faith and reason. Nananampalataya tayo, kaya tayo binibigyan ngayon ng kaalaman. Hindi lang para ipagtanggol ang ating pananampalataya, kung hindi para, paano mo kaya i-approach si Brad? Sabihin natin, teenager to. Paano mo kaya i-approach si nanay? Hindi na masyadong teenager to. Paano mo kaya i-approach yung maliliit ngayon? Eh, pinagkawain tayo, sama-sama yung bullshit term na yan. How? Balikan mo yung Pentecost. Iba't ibang lingwahe. Iba't ibang katatayuan sa buhay. Iba't ibang kalaman. Pero lahat na iintindi dahil sa Espiritu Santo. Your sacrifices, being whatever may be, na maliit na bagay, ang hirap sa Pilipinas. No? And finally, magkano na ba ngayon ang litro ng diesel? 150. Grabe, no? Hindi lang yun. Marami rin mga OFW na malahaw sa Middle East. Ang huling bilang, huling ng trust is about 40,000 of them. Hindi ka pwede lumayas. Holy. Dahil sa kabuluhan. Diba? So, ano talaga eh? Double, sa English, yung term namin ito, double whammy. Ang mahal ng pamilihan, wala pang darating ng mga remittances. Di ba? Matulog kay Brother Omar, mentionado yan. Sakto lang yan, pagpili ng gason na sa tingnan. Pero mentionado yan. Hindi magugutom yan kahit pa paano. Awa ni Lord. Saan mo nakasulat na hindi natin sila pwede magkasama-sama sa panalangin? Eh di ba, kung naiyaman tayo, tulad ikaw, number, na pagka may lumapit ang tulong, Lord, para walang kami pagkukunan, nasolve yung nutriban mo sa isang araw. Eh, paano ako wala? Panalangin. Paano pagkagalingin ng milyones mo ang na-diagnose na cancer, na-diagnose ng mabibigat na sakit? Sige nga. Pero tayo naniniwala na meron kalagayan. Ako, amin mo sa inyo, finally, ang kontrata ng Lord, 101. Ilan taon yung tatay mo? Sino? 100 plus na rin. Ako ang kontrata ko ng 101. Sigurado ka ba? Kaya ako nakikipag-kontrata eh. Pero, nanay, ayokong punta sa purgatorio. Ang dami kong libro, may 500 yung mga libro ko doon sa bahay. Marami akong mga research tungkol dyan sa mga mystic na yan. Ayokong punta sa purgatorio. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, wala bang ito, pagka may edad na ako, at inawo mga anuhan, mas mabuti pang dito na sa mundong ibabaw, walang mga pare at si Bishop, pakani, tuturo yan. Yun ang purgatorio mo. Dito na lang ako mag-purgatorio. Yung sama ng loob na binibigay sa iyo ng tadhana, kapalaran, ng buhay ng palad, tagapin mo. Purgatorio na dito yan. Ayoko talaga doon. Lord, ayoko doon. Dito mo na ibigay sa akin ang purgatorio mo. Kontrata ko yun. Hindi ko alam kontrata. Ang mahalaga, we believe that Lord Jesus Christ, ikaw ang Panginoon at ang Diyos na buhay. Hindi ko malapagkat, pwede tayo yun. Huwag natin kapalit. Si Brad nga eh, sabi ni Sister Meg, Brother John.
Diyan, ito, maaga-aga ako dumating kanina. Nakita ko baka yung handicap parking. Kaya pagdating dyan, sabi dyan, pasensya ka na. Di ba? Tama yung nanay ko. Bali-bali ang puto, pero ayaw ko rin tumigil. Ako natatakot, naiinis o whatever. Pero siguro hindi pa rin ang palataya niya, no? Di ba kayo lagi nagsusuporta sa kanya na meron siya na St. Thomas the Apostle na gawain, no? Kaya ako sabi kong dami naman gawain, St. Thomas the Apostle pa. Nakakong na simbahan. Maraming mensahe kaya. Walang pinamaganda talaga kasi yung mga kung ano na-experience na natin noon. Yung ngayon, ang matibay, malakas, ibigay ng panibagong pag-asa, at higit sa lahat, kung tayo po ay nagpagpulong-pulong katulad nito, nakikinig sa mga salita ng Diyos, nagbibigay ng panibagong kagalingan. Araw man o gabi. Sa Lord tonight, marami naman pong salamat kahit sa naikili namin pagsasama-sama ito. Ang malaga, divine mercy, as we all know, because it's all written, it was prophesied after this era. Nabibigyan ng buong sangkatauhan ng pagkakataon para magbalik this era of divine mercy, that the era of divine justice will come. Lord, hindi kami takot doon. Lahat na sinabi mo, nagkatotoo naman. Ang mahalaga ay hindi mo kami pinababayaan. Ano man ang presyo ng gasolina, ano man ang presyo ng tinapay, at least under the banner of Yahweh El Shaddai, the God who provides, the God Almighty, the God who sustains us for the last 40 years or so, bilib kami sa kapangyarihan mo. So Lord, maraming salamat, though we are not worthy, but you continually at least use us to be a channel of your blessing, one way or another, sa ating mga kapatiran at sa mundong ito na hindi pa nakakilala kung sino ka. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. And so, let's join our choirs. Thank you, Holy Spirit, for being with us the whole time tonight. At this moment in time, please lift up to the Lord for our prayer requests, for our prayers of thanksgiving, our love letters, our prayers of supplication.
And more than anything else, let's live up to the Lord once again. Our whole being, our mind, body, soul, our reason, our loved ones, all people in our community, people that don't understand what we're doing. Lord, basta't kasama ka namin, masaya. Basta't kasama ka namin, ang gaan ang pakiramdam. Basta't kasama ka namin, puno-puno kami ng mga bagay na nasa aming puso, kahit wala sa aming bulsa. Ang mahalaga, Lord, yun ang tunay na ligaya. The joy in our hearts that this world cannot give. Thank you for that, for knowing you as our Lord and our God. Especially providing us with this physical healing. Mga kapatid sa pananampalataya ng milagro under the banner of Yahweh Shaddai, Lord Jesus Christ is Lord, ay patuloy na kumikilos gumagalaw sa lahat po na naniniwala ng pananampalataya, umaasa sa inyo lamang. Sa gawin ito, Lord, ikaw na ang sumukod sa aming mga kaibigan, sa aming buntong hininga, sa mga bagay na hindi pa namin tinatanggap o natatanggap, pero alam namin na makabubuti para sa amin. Mama Mary, you're always with us. Thank you. All souls in purgatory, pray for us. Salamat po sa presence of God. And again, Lord, we are always reminded that itong mga anak mo, kami lahat, na patuloy na napalataya sa iyo, ano man namin hilingin, hindi mo itatangkin. We believe on that, Lord. Sa dami ng kaguluhan sa buong mundo, sa dami na nangyayari sa una, at iba pang mga panganib na nakaamba, subalit di mo kayo pinabayaan. And so tonight, Lord, once again, we beseech the power of your name. My dear brothers and sisters, in the mighty name of Jesus, receive the healing power of Yahweh El Shaddai. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Give thanks, Lord. lift our hands to Brother Omar. Father God, we praise and glorify you. Thank you for blessing us with Brother Omar to share your word and the good news. We ask that you pour out your abundant blessings upon him and his family.
Fill him with wisdom, love, and courage each day. Keep him close to you in everything that he does. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Let's give joy and praise to our Yahweh Shaddai for that. Thank you, Lord, for another blessed night with your Holy Spirit. Thank you, Lord, for sending us your preacher tonight, Brother Omar Layson, as the messenger of your countless blessings and his words of wisdom. Thank you to our instrumentalists for their time and hard work for Yahweh Shaddai. Thank you to our blessed Alhambra youth who led us tonight in our praise and worship. Thank you to our parents for their endless support, love, and guidance. Thank you everyone for answering the call of God tonight to praise and worship Him with all our hearts and souls. Thank you for all our visitors tonight, and I hope to see you all every Thursday now. Please join us in singing our sessional song, We Believe. God bless us all.
tonight. Hindi natin patatagalin, baka yung cake matunaw. Heavenly Father, Yahweh Shilai, ito na po aming customary dito. Pinapanalangin namin para bigyan mo ng lakasan, mabubuhay, kaligayahan, everything na. Lord, sabi mo kasi 120 lang kami sa Bible, pero bahala ka na. Kung gusto mo igawin ng 121, pagkaloob mo. At sa kanilang lahat. More than anything else, sinutunan namin ngayong gabi is the joy in our hearts. You know that we partake in. Lord, you know kung ano mga iniisip nila, nasa puso nila this very moment. Bago hipan yung kandila. Ayan ha. Bilang ko ng tatlo, yung pinakatakot na rin na request nyo. Alam na Lord yung iba, huwag mo na isisigaw. 1, 2, 3. Ako rin meron. Breathe! In the mighty name of Jesus. Amen. Bless the Lord.